Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Magandang Martes, mga kamanggagawa. Isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio ang ating pagsasaluhan ngayong umaga. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Carla San Diego Malaban. Ako naman po si Team Laderas. Samahan niyo kaming talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Shoutout po muna tayo sa ating mga kamanggagawang nakikinig via the Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream. Ayan, tutok lang kayo sa AFP Radio, DWWD at syempre sa Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, magandang umaga mga kamanggagawa. Siguro na-feel nyo na rin, no? Kasi napakabilis ng ating panahon talaga ngayon. Sir Tim, Nobyembre na, huling 2 taon, ay 2 buwan na ng taon. Totoo yan, Ma'am Carla. Talagang ramdam mo yung lamig. Malaman. Pag madaling araw, no? Medyo malamig na. Ibig sabihin, kumaga nakapasok na tayo sa Yuletide season. Yes, tama yan. Diba? Hanging amihan, Yuletide season. Yan. Isa yan sa mga nilook forward talaga natin, no? Dahil tayong mga Pilipino, mahilig tayo na magsalo-salo, magsama-sama, yung mga reunion na ganyan, diba? Yung iba pa nga nating mga kamanggagawa na galing sa ibang bansa, pinipili nila yung ganitong panahon para umuwi. Kasi
Ngayon yung dito sila magdiriwang ng kanilang Christmas o kung mga holidays nila, kasama syempre yung kanilang mga pamilya. Pero bukod dyan, Sir T, meron pa tayong isang inaabangan, di ba? Pag malapit na magpasko. Yes, Ma'am Carla. Isang kaabang-abang nga. Pag nalalapit ang end of the year, ay yung pagbibigay ng 13th month pay. Oh my gosh. Kung paano yan i-compute, kung Yeah. sino ba ang dapat makatanggap ng benepisyong yan. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lamang kasama si Attorney Alvin B. Curata, ang Director ng Bureau of Working Conditions. Abangan nyo yan, mga kamanggagawa. Yes, kaya hindi na natin yan masyadong patatagalin, ano? Kaya, diretso na tayo sa ating Good news muna tayo. Dolecar, Baguio Benguet Field Office muling namahagi ng tulong pangkabuhayan sa mga magulang ng child laborer sa Kaliking, Atok, Benguet. Sa paggunita ng National Children's Month ngayong buwan ng Nobyembre, na naglalayong mabigyan ng access ang mga batang Pilipino sa malusog na kapaligiran, magandang edukasyon at pangangalaga sa kalusugan, 25 mga na-profile na pamilya ng mga child laborer ang nabigyan ng tulong ng Department of Labor and Employment, Cordillera Administrative Region, Baguio Benguet Field Office nitong huling linggo ng Oktubre. Ito ay sa pamamagitan ng mga kasangkapan, kagamitan at iba't iba pang materyales na gagamitin bilang panimulang kapital sa kanilang iba't ibang proyektong pangkabuhayan, tulad na lang ng sari-sari store, pag-aalaga ng mga baboy sa likod bahay at pagtatanim ng sari-saring gulay na maaaring ibenta. Layunin ng programa na bigyang kapangyarihan ang mga magulang ng mga child laborer na makapagtrabaho o kumita ng ikabubuhay para sa kanilang pamilya. Ayon kay Dolecar Regional Director Nathaniel Lacambra, kasama dito ang pagbibigay ng pang-edukasyon sa mga bata at pagtataguyod ng kanilang karapatan na makapag-aral at mailayo sa panganib ng pagtatrabaho sa murang edad. Binigyang diin din ni R.D. Lacambra na layunin ng programa na wakasan ang engagement ng mga menor de edad na bata sa mapanganib na trabaho sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pinagkukunan ng kita ng kanilang mga magulang at tagapag-alaga. Ang pamamahagi ng tulong pangkabuhayan ay mas pinadali ni na Binibining Caria Bigasan, ang livelihood focal ng Benguet, at community facilitator na si Binibining Leticia Reyes. Good news naman tayo dito sa NCR. Walang pinipiling kasarian ang pagiging hairdresser, ayon sa benepisyaryo ng tulong pangkabuhayan ng DOLE. Ayon sa paniniwala ng ilan, ang pag-aayos ng buhok ay para lang sa mga babae at mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Subalit pinatunayan ni Christian Ativo, may asawa at ama ng 4 na anak, na hairdressing has no gender dahil siya ang nag-iisang lalaki sa 3 benepisyaryo na tumanggap ng hairdressing livelihood program ng DOLE NCR ilang buwan na ang nakalipas. Sa ibinigay na pagsasanay ng Las Piñas City Manpower Training Center, may 16 na masigasig na individual mula sa nasabing institusyon ang tumanggap ng tulong pangkabuhayan sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o ang DLIP sa pakikipag-ugnayan ng Public Employment Service Office o PESO ng pamahalaang lungsod ng Las Piñas. Isa si Christian sa mga masisipag na benepisyaryo na nabigyan ng bagong kagamitan at kasangkapan tulad ng kumpletong set ng portable shampoo, corded razor na may hair clipper, scissor set, hot oil steamer, salon hair trolley at rebonding set. Walang mapagsidlan si Christian ng kanyang kagalakan dahil mula nang pumasok siya sa training center hanggang sa matapos ang programa, patuloy muli nitong naalala ang panahon kung saan matinding hirap ang dinanas nila dahil sa pandemya na napalitan ng matinding kagalakan
dahil sa ipinagkaloob ng DOLE NCR na mapagkukunan ng tuloy-tuloy na kabuhayan. Ang kakayahang ito ni Christian ay nabuo lamang noong ipinatupad ang lockdown noong kasagsagan ng pandemya. Dahil sa curiosity, sinabi ng 34 na taong gulang na ama na sa halip na mag-antay na matapos ang lockdown, sinimulan niya ang paggupit sa buhok ng kanyang mga anak. Lingid sa kanyang kaalaman na dito magsisimula ang kwento ng pagtuklas ng kanyang kakayahan. Mula noon, naging barbero na ng pamilya si Christian na siya namang nagtulak sa kanya upang maghanap ng maraming kaalaman sa internet tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin ng isang hairdresser. Pagkatapos ay sinimulan na niyang tumanggap ng mga customer na karamihan ay kapitbahay nila na nagtiwala sa kanya. Sinundan niya ito ng on-call services sa mga customer mula sa iba't ibang mga lugar at barangay kung saan nagsimula na siyang kumita at makapagpundar ng mga pangunahing kasangkapan at kagamitan. Ayon kay Christian, nagsimula lamang siya sa isang gunting na nabili niya sa halagang 200 pesos, subalit ngayon ay may maganda at kumpleto na siyang kagamitan. Upang mapangalagaan ang galing na nakuha niya nung panahon ng pandemya, sinubukan ni Christian na mag-enroll sa kursong hairdressing sa Las Piñas Manpower Training Center. Sa ilalim ng programang ito ng TESDA, kinailangan niyang magsanay sa loob ng 3 buwan upang makakuha ng National Certificate 2 bilang katunayan ng kanyang kakayahan at pagkabihasa sa pagiging hairdresser matapos ang masusing pagsusuri. Dahil sa kanyang pagdanais na matuto, naging assistant trainer siya sa kanyang klase. Malaki anya ang ibinigay na tiwala sa kanya ng kanyang trainer dahil kinakitaan siya ng potensyal at karanasan sa paggupit at pag-aayos ng buhok. Subalit dahil ang gawain ng isang hairdresser ay karaniwang ginagawa ng mga kababaihan at mga miyembro ng LGBTQIA+ community, hindi nakaligtas si Christian sa kritisismo. Karaniwan siyang tinatanong tungkol sa kanyang sexualidad. Batay na rin sa linya ng kanyang trabaho, lalo't siya lamang ang lalaking nakakuha ng hairdressing kit sa batch nila. Sa kabila nito, higit na marami ang humanga sa kanya, lalo pat nakita ng marami ang kanyang dedikasyon na matuto at magawa ng maayos ang kanyang trabaho. Aniya, mas marami pa rin ang nagtatagumpay sa kabila ng mga negatibong palagay at kaisipan ng ibang tao dahil pinaglaban nila ang kanilang gustong makamit. Payo niya sa mga gustong pasukin ang mundo ng hairdressing, babae man o lalaki, kapag alam mo sa sarili mong kaya mo, gawin mo. Tama yan, Yes. Christian. Tinatanaw ni Christian ang malaking utang na loob na ito, unang-una sa DOLE at TESDA na nagkaloob sa kanya ng tulong pangkabuhayan at pagsasanay, gayon din sa kanyang trainer sa tiwala, karagdagang kaalaman at pagsasanay. Good news naman, related pa rin sa National Children's Month sa probinsya naman ng Samar. 3.4 million pisong tulong pangkabuhayan iginawad sa mga magulang ng child laborer manggagawa sa sektor ng turismo sa Samar. Sa pagunita pa rin ng National Children's Month, patagumpay na na-turn over ng Department of Labor and Employment Samar Field Office ang 3.4 million pesos worth ng livelihood projects sa mahigit 100 magulang at guardian na profile ng mga child laborer at mga tourism worker kamakailan sa Municipal Hall ng Santa Rita, Samar. Sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o Programang Pangkabuhayan ng DOLE, 81 na mga magulang o guardian ng mga na-profile na child laborer sa Santa Rita
ang tumanggap ng 30,000 pesos na halaga ng mga materyales, kasangkapan at kagamitan ng kanilang napiling negosyong pangkabuhayan. Ito ay sa mga sektor ng agribusiness, retail trade, health and wellness, small transport at bahagi ng motor, gayon din sa manufacturing services. Bukod dito, 72 naman na aktibong miyembro ng Santa Elena Integrated Tourism Workers Association ang tumanggap ng kabuang 1 milyong piso. Ang halaga na ito ay gagamitin sa water sports equipment tulad ng mga snorkel board, banana boat, at mga 1- and 2-seater kayak, mga life jacket at iba pa. Pinangunahan ang naturang turnover ni Dole Samar Field Office Engineer Alexei Cesar D. Abellar. Kasama dyan si Santa Rita Mayor Jade Key RQ. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan ng Engineer Abellar ang mga benepisyaryo na aktibong makibahagi sa mga programa at aktibidad na isinasagawa ng Dole upang maiwasan ang child labor sa komunidad at mapabuti ang kanilang kasalukuyang pamumuhay. Sinabi din ni Abellar na patuloy na tutulungan ng Dole ang mga magulang ng mga child laborer, hindi lamang para matugunan ang insidente ng child labor, kung hindi upang mapalakas ang sektor ng turismo sa rehiyon. Hindi umano titigil ang pamahalaan ng Santa Rita sa pagbibigay ng tulong sa mga magulang para matiyak na hindi na makikibahagi sa anumang aktibidad na may kinalaman sa child labor ang mga bata sa kanilang komunidad. Ang inisyatibong ito ay pinagsama-samang binuo ng Dole Samar Field Office at lokal na pamahalaan ng Santa Rita bilang accredited co-partner ng Dole. Hindi lamang ito naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng mga magulang at guardian ng mga child laborer na dati nang nahihirapang makaraos, higit sa lahat, upang matiyak na ang mga bata ay hindi nakakailanganing magtrabaho, bagkus ay pagtuunan na lamang nila ng ang kanilang mga pag-aaral. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Attorney Alvin B. Curada, Director 4 ng Dole Bureau of Working Conditions, patungkol sa pagbabayad ng 13th month pay sa mga pribadong establishment. Tutok na po kayo mga kamanggagawa, mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Nagkasakit o na-aksidente sa work? Don't worry! May ECC na handang tumulong sa iyo. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Maliban pa ito sa makukuha mong benefits from SSS at GSIS. Kapag nagkasakit o na-aksidente sa trabaho, merong loss of income benefit na pwedeng maklaim. Merong 3 klase nito. Una, temporary total disability o sickness benefit, kung saan ikaw ay nagkasakit o naaksidente at kinakailangan mong umabsent ng ilang araw hanggang 8 buwan. Pangalawa, permanent partial disability. Ito ay kapag may nawalang parte sa katawan mo o kaya function nito. Pangatlo, permanent total disability o yung kapag di ka na makabalik sa trabaho dahil sa sakit o aksidente. Maliban sa loss of income benefit, meron ka pang makukuhang medical benefit from ECC.
Ito ay reimbursement sa mga nagastos mo sa gamot pati na rin sa ospital at medical care. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng permanent disability, may karagdagang benepisyo ka pang makukuha mula sa ECC. Ito ay ang Carrier's Allowance, kung saan magkakaroon ka ng karagdagang 1,000 pesos per month. Kagaya ng SSS at GSIS, mayroon ding death and funeral benefits mula sa ECC kung work-related ang sanhi ng pagkakamatay ng employee. Sa private sector, doble benepisyo ito dahil iba pa ang death and funeral benefits ng ECC sa SSS. Samantalang sa public sector, ay funeral benefits lamang ang pwedeng sabay na i-claim. Pagdating sa death benefits o pension, ay pipili ang iyong beneficiary kung EC o GSIS benefits ang kukunin. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefit policy ng GSIS. Maliban pa sa mga yan, meron ding rehabilitation services ang ECC para sa mga PWRDs o persons with work-related disabilities. Kabilang sa mga rehab services na ito ay free psychosocial support, physical o occupational therapy, vocational at livelihood training, at assistive devices gaya ng prosthesis at wheelchair. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Dole sa AFP Radio. Ayan. So ngayong pong umaga ay ang topic na kaabang-abang para sa ating mga kamanggagawa, no? Isang buong taon nila itong hinintay. Ayan, kami din. Actually, kami din. Isang buong taon din namin itong hinihintay. Ayan. So, excited na ba kayo, mga kamanggagawa, na tumanggap ng 13th month pay? My God. For sure, Ma'am Carla, excited na yan. Oo, excited na. Hindi lang sila. Pati tayo nga. Pati kami dito. Pati tayo mga nandito sa aming sa studio. Excited na din. Ayan. So, tutok lang po kayo dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Sino nga ba yung mga pwedeng makatanggap? Kailan ba ito dapat makuha? At syempre, magkano nga ba ang dapat matanggap na 13th month pay ng isang private establishment worker? Alamin natin yan at iba pang mga detalye kasama ngayong umaga si Attorney Alvin B. Curada, Director 4 ng Dole Bureau of Working Conditions. Director Alvin, magandang umaga. Morning at welcome po. Welcome back dito sa Dole sa AFP. Good morning, team, and Carla, and sa nakikinig ng Dole program natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Director Alvin, diretso na po tayo sa ating topic na talagang inaabangan po ng lahat ng mga kamanggagawa natin. Ayan. Sa ilalim po, Director ng Presidential Decree number 851 na nilagdaan noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, inaatasan po yung ating mga employers sa mga pribadong establishmento na bigyan ng 13th month pay ang kanilang mga manggagawa. Pakibahagi naman po, Director, sa ating mga listeners and viewers, kung ano po ba yung kahulugan nitong nasabing cash compensation? Ano po ba yung 13th month pay at kailan po ba ito dapat natatanggap ng ating mga kamanggagawa? Director? Yes, noong 1976, nung inilabas itong PD 851, ang intention ng government ay magkaroon ng alleviation ng living conditions yung ating mga workers. Kasi panahon noong 1976, mataas ang inflation and medyo hirap yung mga manggagawa dahil mababa yung pasahod. Kaya nagkaroon ng issuance si then President Marcos na bigyan ng 13-month pay lahat ng mga manggagawa na mga rank and file employees. So ito yung tinatawag natin ng 13-month pay ngayon. Under sa ating existing legal framework, ang payment ng 13-month pay ay dapat not later than December 24 kada taon. So dapat pag December 24, natanggap nyo na po yung inyong 13-month pay. Although Tim and Carla, maraming mga practices tayo sa private enterprises na binibigay ito ng 2 beses, minsan kalahati sa June,
kalahati naman sa November or December. Yung iba namang mga practices natin, meron din nagbibigay na parang dinidivide nila ito at sinasama na sa monthly pay ng ating mga manggagawa. So iba-ibang practices talaga, but ang sinasabi ng ating batas, yung full payment ng 13-month pay, kung ano man yung pagkaparte-parte ng pagbibigay, ay hindi dapat lalampas ng December 24 kada taon. Para may time pa din sila, Sir Team Director, na magbili ng mga pang Noche Buena. habol na habol, no, sa December 20, sa eve of Christmas. Iba-iba pala, Sir Team, yung pagbibigay, yung mga methods kung paano ibigay itong 13th month pay. Siguro po, Director, importante po, no, na klaro yung ganung agreement between sa ating mga employers at employees para naman alam nila kung kailan nila matatanggap itong benepisyo na ito. So, pwedeng hati-hati or pwedeng isang bagsakan lang. Hindi mabigat, no, sa ating mga employer. Tama yun. Dapat nakalagay yun, Carla and Tim, Yes. sa company policy at Yes. dapat nagbigay ng consent yung ating mga manggagawa. Aside from that, dapat informed naman sila na ganun pala yung pagbibigay ng 13-month pay sa kanila. Oo, kasi baka hindi nila alam, natanggap na pala nila yung kalahati. Siguro nagugulat sila, labat kalahati. Ayan. So maganda na informed ang lahat ng parties always. Yes. In terms of coverage naman po, Director Alvin, sino naman po ba yung maaaring makatanggap nitong 13th month pay at sino din ba yung mga hindi required na mabigyan nito, Director? Ang general rule ay lahat ng ating mga private sector workers na rank and file ay dapat makatanggap ng 13-month pay. So when the law defined a rank and file as beneficiary ng 13th month pay, maraming katanungan tayong natanggap. So paano daw yung managerial, paano daw yung supervisory employee. So baka ito na yung pagkakataon, Tim and Carla, na linawin natin. Yes. Nasa ating labor code kasi, dinefine yung managerial employees at rank and file employees. And then ang sinasabi na ang entitled and rank and file employees, since ang dinefine ay managerial and rank and file, kasama din makakatanggap yung mga supervisory employees po natin. Ang hindi lang po kasama in effect ay yung ating managerial employees. Yan po yung general rule. Ang hindi naman po covered ng 13-month pay, una po, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno katulad natin, hindi po tayo covered ng PD 851, although excited rin po tayo, but meron po tayong separate na mekanismo para sa mga public sector workers. Nakalagay po sa 851 yung mga kasambahay, pero po with the enactment of RA 10361, sa kanyang pong implementing rules and regulations, sinasabi po na mabibigyan ang mga kasambahay ng 13-month pay. Ang hindi po kasama ay yung purely on commission, boundary, and task basis. Yung po yung mga hindi kasama. Again, pag sinabi po natin yung mga hindi kasama, marami pong mga tanong ulit. Paano naman kung per piece ang bayaran sa akin? Kung per piece naman, entitled po sila ng 13-month pay. Yung pong mga split ang source of income, yung commission, tsaka yung purely commission, hindi po kasama yon. But yung part wage and part commission, entitled po sila ng 13th month pay, pero ang base po nila ng computation ng 13th month pay ay yung fixed wage component lang po na natanggap po nila. Kumbaga yung salary lang po, Director, no? Basic salary, Carla. Commission, ano na yun? Ihiwala yun. Ayan, nabanggit nyo na rin po, no, Director, yung pagkakaiba-iba nung mga pwede nilang matanggap. Gusto lang po nating ilinawin din, no, sa ating mga kamanggagawa. Magkano po ba yung dapat na natatanggap nitong ating mga kamanggagawa na 13th month pay? Kasi parang meron po tayo ditong computation, no, Director? Oo. At ano din po ba yung pag sinabi pong prorated? Ano po ba yung ano po ba nila matatanggap yung kanilang cash compensation na ito?
Okay. Oo. So ito marami ding mga maling pagkakaintindi minsan. Kasi Linawin natin. parang in an effort na to lemanize yung computation, sinasabi natin na equivalent to 1 month yung 13th month pay. So akala ng mga tao, eksaktong 1 month yung tatanggapin nilang 13th month pay. Gusto ko lang itama na yung 13th month pay, sinasabi natin equivalent, hindi po equal. Kasi po kung meron kayong absent, may late po kayo, so naturally, yung sahod po ninyo ay hindi po eksakto sa monthly wage. Ang tama po sigurong computation ay isasum po yung lahat ng actual income po ninyo, actual wage, actual salary, ng buong taon divided by 12. So ito po will approximate yung 1 month. Pero kung may mga absent po kayo, may mga late, nag-vacation kayo sa abroad or sa Boracay, naturally po, less than po sa 1 month yung inyong salary. So ang ginagamit po natin, tandaan po palagi natin, 1/12 ng inyong kinita sa buong taon ang inyong 13th month pay. So sinabi natin kinita, tanungin naman nila, ano ang component ng kita? Nilinaw po sa maraming jurisprudence ng Supreme Court na basic salary lang po. Yung pong allowance and other benefits, hindi po isasama sa pag-compute ng 13th-month pay. Yung prorated naman na minention ni Carla, ito naman Carla mag-a-apply doon sa mga nag-umpisa ka lang magtrabaho, halimbawa ng May o August, hindi ka buong taon nakapagtrabaho, or unfortunately, nakaranas ng challenges ang employer, so nag-terminate siya ng mga employer ng September halimbawa, yun ang sinasabi natin na makakatanggap sila ng prorated 13th-month pay. So paano naman yung prorated? So lahat ng natanggap nila divided by 12, yun yung prorated. So magbigay tayo ng example. Pumasok ka ng February hanggang May. So ilang buwan yun? February, March, April, May. 4 na buwan. So lahat ng income mo sa 4 na buwan divided by 12, yan yung equivalent 13th-month pay mo kung ikaw ay bagong empleyado. Kung ikaw naman ay empleyado na unfortunately na-separate sa trabaho halimbawa ng September, so lahat ng natanggap mo na basic salary from January to September divided by 12, yan po uli ang inyong prorated na 13th-month pay. So yun yung konsepto ng 13th-month pay. It relates to gaano katagal ka nagserbisyo and correspondingly magkano natanggap mo na sahod divided by 12. Para dun sa ating mga kamanggagawa no, na medyo nalilito. Di ba tama po, Director Alvin, naglalabas naman po tayo ng labor advisory kung saan doon nila makikita yung tamang pag-compute kung sakaling kayo ba ay makakatanggap ng buo or prorated na 13th month pay. Antayin lang nila Carla and team yung ating advisory yung 13th-month pay kasi katatapos lang naman nung vacation. But in a few days, maglalabas po ang Department ng Labor Advisory for payment ng 13th-month pay para mag-guide po kayo lahat. Pero in case na meron pa rin challenges sa pag-intindi, interpretation ng 13th-month pay, bukas naman po yung call center ng Department of Labor Employment. Ito po yung hotline 1349. Bukas din po yung mga opisina ng Department of Labor Employment. Bibigyan linaw po namin kayo, tutulungan po namin kayo para mabigyan linaw, maintindihan lalo yung computation, coverage ng 13th-month pay po natin. Director, yung susunod ko pong katanungan, isa din to sa mga pinakamaraming tanong na nare-receive natin. Yung mga empleyado po bang resigned, terminated o separated na sa kanilang trabaho ay makakatanggap pa rin netong 13th month pay? Entitled sila ng 13th-month pay. Pero ang matatanggap nila hindi yung buo, ang matatanggap nila ay prorated 13th-month pay. So kung gaano sila team katagal nagtrabaho simula noong
January 1, 2023 at anong araw sila na-separate sa kanilang trabaho, lahat ng income ay lahat ng basic salary na natanggap po nila ng panahon na yon divided by 12, yan po yung prorated nila na 13-month pay. Itong paalala na to, Dear Alvin, Sir Team, no, hindi lang para sa mga empleyado, kundi para din sa ating mga employers na nagkaroon ng mga empleyado na na-separate na or nag-resign. So, Dear Alvin, meron din po na tinatawag na bonus na natatanggap yung iba nating mga kamanggagawa. Ano po ba yung pagkakaiba nito sa 13th month pay and maaari din po ba na dalawa or isa lang po ba dapat yung ibinibigay sa mga empleyado? Yung 13-month pay, mandatory yan na ibigay sa ating mga Sa batas, manggagawa yeah. kasi meron tayong batas dyan. So, lahat ng ating mga rank and file ay dapat makatanggap ng 13-month pay. Yung bonus naman ay depende na ito sa kalooban, sa business performance ng employer, or depende ito sa collective bargaining agreement kung yung ating mga workplaces ay unionized or may mga union, may mga collective bargaining agreement, mayroon kadalasang dagdag na benepisyo na aside from 13-month pay. So ito, kung meron kayong company policy na nagbibigay ng bonus in addition to 13-month pay, posible ang isang manggagawa ay makatanggap ng 13-month pay and bonus and other benefits na nakasaad sa collective bargaining agreement. Pero ang general rule ay lahat ay makakatanggap ng 13-month pay. Kung yung bonus and other benefits, depende na yan kung ano yung company policy, ano yung business performance, or ano po yung nakasaad sa ating collective bargaining agreement. Tama. Kaya very importante yung magkaroon ng mga union, mga collective bargaining agreement sa isang kumpanya kasi dito papasok yung iba pang mga benepisyo na pwede pong matanggap no director ng ating mga kamanggagawa. Tama yun. Ito naman pong susunod na katanungan, Dear Alvin. Isa rin po ito sa mga pinakamaraming katanungan na natatanggap natin dito sa department. Ano naman po yung maaaring gawin ng ating mga kamanggagawa kung sakaling hindi sila bigyan o ayaw magbigay ng kanilang employer ng 13th month pay? May mga ganun talagang tayong natatanggap. Taon-taon naman yan na may ganung tanong. Pero nung nagkaroon tayo ng investigation, karamihan naman Tim and Carla ay okay sila magbayad. Kaya lang hindi nila alam yung 13-month pay law at hindi nila alam kung magkano. May mga ganun din silang mga findings. Pero meron din tayong mga na-encounter na ayaw talaga nila magbayad. But in any case, gusto ko lang i-emphasize na ang ating mga opisina ng Department of Labor and Employment, meron tayong ini-implement na conciliation mediation proceedings base sa ating single entry approach. Nalalapit lang yung mga manggagawa at i-facilitate ng ating dole officers or yung single entry officer, desk officers, yung pag-uusap para mabayaran talaga yung ating mga manggagawa. Sa atin naman mga company na hindi nakapagbigay ng 13-month pay, sila naman po ay mako-cover ng labor inspection at na magkakaroon din ng findings na non-payment of 13-month pay. Pag hindi pa rin po nakapagbayad during the mandatory conference, maglalabas po ang regional director ng compliance order mandating po yung mga private companies na ibigay yung 13-month pay ng mga affected nating mga empleyado. So in essence lang siguro gusto ko lang sabihin Tim and Carla na bukas ang Department of Labor and Employment palagi para tulungan kayo matanggap ang 13-month pay. Para makuha nyo, no? Dahil ito sa ating mga kamanggagawa, karapatan ninyo ito dahil ito ay may law na nagsasabi na kailangan makatanggap po kayo ng 13th pay. Ayan. Director Alvin, paano naman po yung, o ano-ano po ba yung mga hakbang naman ng DOLE para masiguro natin na yung ating mga employers ay tama yung pagbabayad ng 13th month pay sa kanilang mga empleyado? Nabanggit nyo kanina na may mga investigations, di ba? Ano pa po ba yung iba nating ginagawa?
Ang ginagawa natin ay we're trying to bridge yung information gap, yung hindi alam nila, baka ito ay yung mga bagong negosyante lang, yung mga community-based natin mga entrepreneur na akala nila hindi sila covered ng 13-month pay. So, meron tayong advocacy campaign. Hindi ko lang alam kung napansin ng ating mga viewers, ng ating mga followers sa program, but nag-publish ang department ng poster on monetary benefits. Bibigyan din namin kayo, team, para ma-flash yung sa inyong programa. Yes, Nagpa-print tayo nagpa-print tayo ng around 100,000 na poster. Ito ay pinamahagi natin sa ating mga field and provincial offices para i-post sa mga public markets, sa mga terminals. Ito ay poster ng mga benepisyo na dapat tanggapin ng ating mga manggagawa. So yun yung una nating ginagawa. Pangalawa natin na ginagawa is that we're trying to strengthen yung ating partnership sa ating stakeholders sa tripartite councils para tuloy-tuloy yung usapan ng compliance with labor standards, occupational safety and health standards, including 13th month pay sa isang tripartite forum na nandoon yung employer, worker, and government. Pangatlo, doon sa pagmomonitor naman kung nakapagbigay ng 13-month pay o hindi, nandiyan naman palagi yung ating labor inspection program na tuloy-tuloy yung pagbisita sa ating mga workplaces. And then yung mga hindi mahahagip ng ating labor inspection program dahil limitado ang ating resources in terms of inspection and budget, inspectors and budget, yun naman po ay na-address ng single entry approach or yung conciliation mediation proceedings na ginagawa ng lahat ng ahensya ng Department of Labor Program. Lastly, bukas ang ating hotline, 1349, nandyan yung ating mga masisipag na staff, Sabado at Linggo, nandyan po palagi sila para matanggap ang inyong tawag at ma-assist po kayo sa inyong mga problema tungkol sa 13-month pay and other concerns na employment-related. Director, bukod po sa nabanggit nyo na promote na natin ng Hotline 1349, saan pa po ba maaring makipag-ugnayan yung ating publiko kung sakaling hindi sila nabayaran ng kanilang 13th month pay o nung iba pang mga benepisyong dapat nilang matanggap, Director? Tingnan nyo lang po sa website ng Department of Labor Employment kung saan po yung pinakamalapit. Dito po sa National Capital Region, meron po tayo, hindi lang po regional office meron tayo, but meron po tayo mga field offices sa Makati, sa Caloocan, sa Quezon City. Dito po sa Manila, nasa Malate area po yung office nila. Pwede po kayong pumunta doon kasi meron pong naka-assign na desk officer for the day or officer of the day para po harapin kayo at para po tugunan ang inyong reklamo or kung gusto niyo pong paliwanag, sila po ay bukas rin para magpaliwanag relative to entitlement sa 13-month pay po ninyo. Sa ating mga kamanggagawa, kontakin nyo lang ang DOLE sa kahit anong paraan. Pwede ang hotline, nandiyan ang mga opisina natin dito sa National Capital Region. Meron din tayong mga regional offices na pwede nilang puntahan para magtanong, hindi lang nang tungkol sa 13th month pay lahat ng kanilang mga issues and concerns na related sa paggawa at pay. And then kung malapit sila, Carla, dito sa Intramuros, bukas din ang central office. Meron tayong Public Assistance and Complaints Unit. Ang haharap naman po sa kanila ay mga abogado po talaga. Mga abogado na po, yes. Department of Labor and Employment. Nandito po sa Intramuros, inaanyayahan ko po kayo kung malapit-lapit lang po kayo kasi baka naman mahal ang pamasahe. Malapit po kayo sa Intramuros, nandito po yung mga abogado ng Department of Labor and Employment para po i-assist din po kayo. Yes. Bukas na bukas po ang ating pintuan sa ating mga kamanggagawa. Direktor, nasa inyo na po ang pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa at magbigay na rin ng paalala po sa ating mga namumuhunan naman patungkol naman dito sa kanilang obligasyon sa kanilang mga empleyado. Direktor, go ahead po. Unahin ko siguro yung ating mga employers. Pinapaalalahanan po kayo ng Department of Labor and Employment. Ito naman po ay taon-taon po nating obligasyon sa ating mga manggagawa
Ang isipin po palagi natin na yung ating mga manggagawa ay asset po natin yan sa ating pagninegosyo. Partner po natin sila para makamit yung mga profit na ma-realize po natin sa ating negosyo. Kaya po, consistent with the principles ng sharing ng under the Constitution, dapat po ibigay rin po natin yung karapat-dapat at tama pong 13-month pay po sa kanila. And higit sa lahat, wag po natin palampasin ng December 24 yung pagbibigay. Ang ating pong pinupulso ay sana tuloy-tuloy na po ito, hindi po dapat magpaalala palagi ang Department of Labor and Employment. Tingnan po natin ito na parang pamasko natin sa manggagawa, although obligasyon po natin ito sa ating mga manggagawa. So tuloy-tuloy po natin yung compliance. Hindi lang siguro sa 13-month pay kasi patapos na po yung taon. Gusto kong i-take din yung opportunity po na ito na baka i-revisit din po natin yung mga payroll, baka meron po tayong hindi nabayaran, nagkulang, lalo na nagkaroon tayo ng wage increase sa National Capital Region at sa iba't ibang mga region, baka po medyo tayong kulang sa wage adjustment. Let us take also this opportunity na ibigay po natin para masaya po yung Pasko ng ating mga manggagawa. Sa mga workers naman po natin, bukas po, ulitin ko po ulit, bukas ang Department of Labor and Employment para po sa mga concerns po ninyo. Yun lang from my end, Tim and Carla, yung aking paalala and in behalf siguro of the Department of Labor and Employment. Hindi namin kayo patatagalin pa, Director Alvin. Alam namin sobrang busy kayo dyan sa BWC. And maraming salamat po sa palagiang pagpapaunlak ng aming imbitasyon dito sa DOLE sa AFP Radio. More power po sa inyo, Director Alvin, at sa buong BWC. Stay safe po, Director. Thank you po. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si DOLE BWC Director Attorney Alvin B. Curada. Maaari niyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.bwc.dole.gov.ph para sa iba pang detalye ng mga programa at iba pang mga serbisyo ng BWC para sa ating mga kamanggagawang Pilipino. At i-contact nyo na rin po sila, no? Meron silang Facebook page. I-follow nyo rin po yan, mga kamanggagawa. Diyan nyo makikita yung mga informasyon tungkol sa mga benepisyo na dapat na matanggap po ninyo. So, i-follow nyo na yan. Hanapin nyo lang ang DOLE Bureau of Working Conditions sa inyong mga Facebook search bars. At para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din kayong tumawag sa aming DOLE Mobile Hotline number 0931-066-2573. Lunes yan hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At syempre, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Syempre, hanapin nyo lamang po ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan, at habang nandun kayo sa aming Facebook page, i-like nyo na rin yan, i-share ang aming mga content, lalo na doon sa ating mga ibang kamanggagawa na na-miss itong episode na to. Ayan, i-share nyo na yan sa inyong mga katrabaho. Ayan, at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aming YouTube page para naman makita ninyo yung mga dati pa naming episodes, ayan, para mabalikan po ninyo kung meron kayong mga gustong balikan ng mga issues, ayan. At para maging updated na rin sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWWD 1134 kHz at DOLE Official Facebook.
sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Lateras. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit kayo sa susunod na Martes para sa iba pang programa at serbisyo na hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:49 a.m. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.